Good morning guys. Punta tayong Cascais. So wala pang alas 8. Andito na ako sa may metro ng Rocio. Punta tayong Pais do Sodre. So 8:59. Expired na to. Kaya maaga tayo. Mas malapad itong tren dito. Daming kulay ng tren nila. Green, yellow, blue, at saka red. Pink, I mean. Transfer tayo ng yellow line. Kadami yung commuters dito pag umaga. Outside pala, iba ang kanyang bayad. So, ito yung tren na sasakyan ko. Alis ng 8:20. Ba na ako dito sa may Cascais. Ito pala yung last stops. Medyo malamig dito. Super luma na nung mga tren nila. Napakalamig. Ito yung makikita mo pagkalabas ng train station. May McDo, Montaditos. Then, itong labas. Cafe muna tayo. 40 minutes ang biyahe mula sa tren. So, outside ito ng Lisboa, ng sentro. So, another city din ito. Katulad ng Sentra na pinuntahan ko. So, madaming Indiano dito, guys. So, malapit lang yung beach dito. Kabilat kanan yung nila. Restaurants. Souvenir shops. Try natin itong codfish. Kasi famous ito sa Portugal. Pasok tayo. Ito yun. Kukuha tayo ng isa. Can I have one? Guys, may binili ako. Chips daw na may may keso. Pero guys, alam mo kung magkano to? 260 ang isa. Try natin. Hello! Ay, kamusta? Bucket list ko to. Kamusta? Ano pangalan mo? Sarap po. Ayan na, kilo. Pwede na, go. Ay, ang sarap nga, te. Ay! Ang sarap mo. Grabe guys, ang sarap. May nakakwentuhan akong Filipino. Ang bait ni Ate Mel. Mag-asawa. Ang bakasyon from Canada. Ang sabi niya, ito ay codfish na dried. Then, kapag gagawin, siya, ibababad. Tapos, gagawin ito, lalagyan ng cheese or kung ano pang ingredients. Tapos, parang itong crumbs, breadcrumbs, ilalagay. Ang sarap niya. Mayroon niyang nare-recommend na wine. So, 12 euro at saka ito. So, 7 euro yon. Sabi ni ate kanya na yung red wine glass. Kasama sa binayaran. Ako, ito lang ang pinili ko. At 5 euro. Tapos yung fish na malait. 260. 760 ang binayaran ko sa dalawa. Ang sarap niya guys. I-try nyo kapag pumunta kayo dito ng Portugal. Famous sila at saka yung tarta. Yung tart. Grabe, ang sarap. Perfect talaga. Hindi kayo magsisisi na trinay nyo yung kinain ko. Codfish. Bacalao. Codfish in English. So, yun lang guys. Alis na ako dito at ako namamasya. Ito yung loob. Pero dito ako kumain. Nakatayo lang. Dito din pwedeng kumain. Ito yun, ang sarap guys. You can partner with beer. So lumabas na tayo ng restaurant. So maraming nagtatry nun. Pero ang sarap talaga. Hindi siya malansa. Hindi siya yung malansa. Basta masarap siya talaga. Tayo ay gagala. Itong alley na to ay puro souvenir shops at puro mga turista. So si ate ay iniwan na ako at sila may tour. So may oras yun. Guys, gusto ko to. Para sa mga pa akong masasakit na. Ang daming Indiano. Bangladesh. Ay, ang gaganda. Ang cute nila. Ang cute. Oh my. Ang mahal naman pala. Kita nyo guys, 52 euro. Yung pinakamaliit, 52 euro. Hala.
So, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Papunta bang dagat? Kasi 5 minutes lang dito yung dagat. So, ito na nga. Papunta nga tayo talagang dagat, guys. Alas 12 pa lang. At tumambay ako muna sa McDo. So, ito ang port. Sa left side ko ay port. Ayun. Ang sarap nitong sardines. Very fresh. Kinain ko yun nung last night. Siyempre, libre yun ni Padre yung aking dinner nung nakaraan. Nandito yung mag-asawa. Sila, flight ngayon. Ako, bukas pa. Since 1967. Oh my, daming tao. Traditional Portuguese food. Usong-uso yung seafoods dito. Fresh yung seafoods. Hindi siya katulad sa iba na frozen. Dito ay fresh. Kasi mukhang ang Portugal ay palibot ng dagat. Sa sentro ng Portugal ay may dagat. Dito sa outside ng sentro, outside ng kanilang capital, itong pinuntahan ko ay dagat din. Marami silang dagat. Kaya pala super daming mga turista. Kasi dagat nga dito. Tapos ang ganda ng weather. Hindi siya mainit. Kasi a little bit windy. So, kung mainit at may hangin, so malamig siya. So, yun yung gusto. Kahit nga si Ate Milet, yung na-meet ko kanina, ang sabi niya ay, ang ganda-ganda ng weather dito. And she loved it. Hindi daw tulad sa Madrid na napakainit. O, diba? Siguro kung gusto mong libutin itong Portugal talaga, yung mga famous na lugar nila, siguro mga at least 2 weeks ka. Sayang hindi ko napuntahan yung Porto kasi meron nga akong card na 48 hours ang validity. So hinabol ko siya yung mga dapat kong puntahan. Pinuntahan ko na yung dapat mga puntahan. Katulad ng Belém Tower, Hieronymus Monastery, then yung Santa Justa Elevator, at saka yung St. George, South George Palace. Kasi yun yung libre sa aking Lisbon card. So, ito yung meeting point ng mga tour guide. So, dapat alam nyo kung saan ang meeting point nyo. Kung hindi, may iwanan kayo. Ay, ang ganda, oh. So, ito na yung port. Sa kanan ko ay Museo da Vila. Pero sa harapan niya may mga booth na nagtitinda. Ayan siya. So, hindi na natin yan pupuntahan. Ikot-ikot lang tayo. So, dahil budget-friendly tayo na traveler, ayaw nating mabutas ang bulsa natin. So, enough na yung ating pagpunta doon sa palace at museums na may bayad. Ay guys, ang ganda nga. Grabe, oh. Ayan, oh. Ito sa ano lang ha, pagkababa ng tren, maglakad ka lang ng 5 minutes, beach na. So, nagpapainit sila. Guys, ang dami kong backpack. Ang laki na itong bag ko. Alam niyo kung anong laman? Salad, burger, at saka strawberry. So, doon sa mga kaibigan ko, sa mga solo traveler, or doon sa mga nagbabalak na magbakasyon, kung gusto nyong makatipid, so magbaon kayo ng food at lakarin nyo na lang, okay? So yun yung ginagawa ko. So magsa-sandwich na lang ako. Hindi ako kakain sa restaurants. Kumakain ako sa mga supermarket. So yun guys. Kaya so baka feeling nyo ang dami kong dala-dalang baon. Dami kong dalang baon. Noodles. Sobrang pino. At saka maputi. Tsaka ang linaw ng tubig. Guys, ang linaw ng tubig, oh. Pero ang lamig. Hindi ko carry. Guys, ayaw ko. Hindi ako magsiswimming. Sorry na. Ayan. So, konti lang ang mga tao. Kasi ang lamig pa, guys. Nagsasunbathing lang yung mga yan. Ayan. Nagbibilad lang yan. Nagpapaiting. Ako mga 2 hours. Achieve ko na ang pagiging tan ko.
Parang papel yung pagkaputi ng batang yun. Konti lang ang mga turista. Ganda ng mga bahay, oh. Hindi ko carry yung lamig, kaya wag na tayong mag-swimming, guys. Upo lang tayo dito. Ang ganda, guys. Ayan, may mga nakadaong dyan na mga pangisdaan at ayan, hindi yan yung yate. Kanina, iniwanan ko yung bag ko at saka yung phone ko, pero nasa loob siya ng bag, naka-charge dun sa McDo. Siguro nasa 6 minutes upward yung aking pag-aantay doon sa toilet at nag-toilet ako. Pagkabalik ko, so andun pa rin yung bag ko. So tama ang chismis, guys. Safest country, 15th safest country ang Portugal. Pero syempre hindi rin tayo magpapakatiwala, hindi, who knows na meron din. Pero kanina kasi ang bigat-bigat ng bag ko, guys. Puno ito ng ano ko, pagkain kanina, may tubig pa ako. So yun nga, safe talaga siya. Ang puti, gustong gusto ko dyan magpabilad. Anong oras na ba? Guys, 1:00 ng hapon, Katerikan. So nagbilad na ako ng 2 hours doon sa Belém, 45 minutes sa monastery, at nag-hiking pa ako nung nakaraan kay Peña Palace. So grabe na yung pagkatan ko. So okay na siguro to. At ang lamig ng tubig. Hindi carry ng aking balat na ano, Gucci na. Yan talaga ang hinahabol ng mga puti, guys. Yung init. Kaya mostly yung pumupunta dito na mga turista is yung galing sa mga malalamig na bansa na hanggang ngayon nag-start na silang mag-winter dito sa part ng Portugal, Espanya. Summer pa lang dito hanggang September yan. Kalahati ng September yan nag-i-start ng mag-autumn. Punta tayo doon sa side na yon, sa left side. Yan, restaurants pa rin yan. Punta tayo kung saan pumupunta yung mga turista. Pasyal ko kayo. Ay, ang ganda. Ang left side ay beach at ang right side ko ay port. So ayan yung port. Ayan. Nandito na ako sa port. Nandito yung mga yate nakapark. So para nga naman ako nasa Soto Grande lang, oh. Ayan. Or sa Malaga. So maliit lang siya. May mga malalaki, may mga maliliit. So tayo ay mag-ikot-ikot. Ang sarap ng hangin kahit mainit. Hindi tayo pwedeng pumunta dyan. Sa ibang port naka-open yan. So sa maliliit na yate, sa maliliit, at doon sa malalaki, sa malalaki. Yan, katulad nito. Mga malalaki yung nandito. So ayun, no. Merong papalis na isang yate. Sa side na to. Ito ang lalaki yung dito. Mahal din kaya ang bayad dyan sa andito sa pag-park ng kanilang yate. Ay bayad din yung mga yan. Ito pala, guys, yung ano, Club Naval de Cascais. Yan, siguro dito nila lagay yung mga nasisira. Ayan, dyan din siguro sila nagbubuo. Ayan, may mga gumagawa doon. Ayan si kuya. Kung nakikita nyo, may ginagawa siya doon. Ang pinupuntahan yung Peña Palace at saka yung Moorish Palace. Dito, ito yung beach. Kaya ang daming turista dito.